Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Eton Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Martes, muli nating makakasama bilang special guest co-host si Dr. Risa Oben Dormiendo, Mrs. Philippines International Face of Beauty 2019, and a holder of doctorate degree in humanities. Magandang araw sa iyo, Doc Risa. At magandang araw naman sa iyo, Sir Eton. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tatlongputwalong biktima ng trafficking in persons nasagip ng PNP Women and Children Protection Center, 3 suspect arestado. Aabot sa 4 na milyong piso halaga ng shabu, nasabat mula sa 4 na suspect sa Bacolod City. At lalaki nasa kote ng San Miguel Police sa loob ng 5 minuto, iligal na baril nasamsamo. Mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Mabilis na aksyon ng San Miguel Municipal Police Station ang nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaki sa loob lamang ng 5 minuto matapos matanggap ang impormasyon hinggil sa kanyang kinaroroonan. Napag-alaman din ang suspect ay may nakabimbing warrant of arrest sa kasong rape. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrol Woman Mildred Tawagon. Ng mga tauhan ng San Miguel Municipal Police Station ang isang lalaki na lumabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan nito lamang Sabado, 9 ng Agosto 2025. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey Louis B. Bilaro, hepe ng San Miguel Municipal Police Station, ang suspect na si alias Jerry, 28 taong gulang, residente ng Sitio Kalayakan, Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Batay sa ulat, nakatanggap ng tawag ang San Miguel Municipal Police Station mula sa Barangay Tanod ng Barangay Sibol hinggil sa isang lalaking nahuling nagbabanta sa kanyang asawa gamit ang baril. Mabilis na rumisponde ang mga nagpapatrolyang pulis at sa loob lamang ng 5 minuto, ay naaresto ang suspect na kung saan na-recover mula sa kaniyang isang improvised handgun na may 3 live ammunition. Sa isinagawang verifikasyon, lumabas na may nakabingbing warrant of arrest ang suspect para sa kasong statutory rape. Kasalukuyang inihahanda ang kaukulang reklamong kriminal laban sa suspect habang ang warrant of arrest ay ipinatutupad ng mga operatiba ng San Miguel Municipal Police Station.
Patuloy ang Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mabilis at pinaigting na mga operasyon laban sa kriminalidad at iligal na armas, alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na ipatupad ang 5 minutes response time sa lahat ng insidente. Layunin nito ang pagbibigay ng epektibong serbisyo upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at agarang mahuli ang mga individual na may kinahaharap na kasong kriminal. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang entrapment operation ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Caloocan City matapos sa iligal na pagbebenta ng peking PhilHealth ID online. Ang report mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang entrapment operation ang matagumpay na naisagawa ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team sa Sangandaan, Caloocan City na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang online seller na nagbebenta ng peking PhilHealth ID sa halagang 170 pesos. Ang operasyon na isinagawa sa pakikipagtulungan sa Police Substation 4 ng Caloocan City at kinatawan mula sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang suspect na kinilalang si alias Max, 31 anyos, may asawa at residente ng Malabon City ay nahaharap sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o falsification by private individual and use of falsified documents na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustodiya ng Police Substation 4 ng Caloocan City para sa dokumentasyon at agarang disposisyon ng kanyang kaso. The said operation stemmed from the Memorandum of Understanding between PNP Anti-Cybercrime Group and Philippine Health Insurance Corporation, addressing the individuals involved in the illegal use of PhilHealth IDs and issuance of fake or falsified cards on various social media platforms through this memorandum. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Napasa kamay na ng autoridad ang nakatalang top 1 most wanted person ng Valenzuela City Police Station matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng District Mobile Force Battalion kaugnay sa kaso nitong murder. Nakipagbalita dyan si Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Aresto ng mga operatiba ng Intelligence Section ng District Mobile Force Battalion ang isang 38 anyos na lalaki sa Caloocan City na nahaharap sa kasong pagpatay at itinuturing na top 1 most wanted person sa istasyon ng Valenzuela City Police Station. Ang pag-aresto ay isinagawa batay sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 269 Valenzuela City. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Matapos ang pagka-aresto, isinailalim ang suspect sa medical at physical na eksaminasyon sa Caloocan City Medical Center at inilipat sa kustodiya ng NPD Custodial Facility Unit habang inihahanda ang dokumentasyon para sa pagsasauli ng warrant of arrest sa pinanggalingang korte. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Isang hakbang patungo sa mas tahimik at maayos na buhay ang pinili ng isang dating kasapi ng underground mass organization matapos siyang formal na magbalik loob sa pamahalaan sa bayan ng Agoo, La Union. Police Master Sergeant Robert Abella Jr. sa report. Bandang alas 2 ng hapon noong Agosto 9, 2025, isinagawa ng 2nd LUPMFC, Agoo MPS, TSC RMFB1, BHQ RMFB1, RID, PIT La Union at LUPIU sa koordinasyon ng mga barangay opisyal ng San Manuel Norte, Agoo, La Union ang isang pinagsanib na operasyon ng intelihensiya.
Ito ay nagresulta sa voluntaryong pagsuko ni alias Sipin, 35 years old, may asawa at isang may bahay na dating miyembro ng Sectoral Front Organization at ng Underground Movement Organization UGMO sa Agoola Union. Ayon sa ulat ng Provincial Intelligence Team, nagdesisyon si alias Sipin na bawiin ang kanyang suporta sa nasabing organisasyon upang mamuhay ng malaya at walang anumang kaugnayan sa mga grupong may ugnayan sa CPP, NPA, NDF. Siya ay dumaan sa isang custodial debriefing at kasalukuyang inaasikaso para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na mga hakbang ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan at magbigay ng oportunidad sa mga dating miyembro na magsimula muli mula sa mga organisasyong may ekstremistang ideolohiya. Ang pagsuko ni alias Sipin ay isang hakbang patungo sa mas maayos at mapayapang bayan at isang magandang halimbawa ng pagbabago para sa isang mas maliwanag na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. sa walang katapusang operasyon ng pulisya kontra krimen. Naaresto ang nakatalang top 6 most wanted person sa rehiyon ng Calabar Zone dahil sa kaso nitong murder sa Gregorio 13 Martires, Cavite. Tinutukan niya ni Patrolwoman Brizel May Urbano. Naaresto ang tinaguriang Rank 6 Regional Most Wanted Person sa rehiyon ng Calabar Zone sa isinagawang operasyon ng 13 Martires Component City Police Station katuwang ang iba't ibang unit ng PNP sa Gregorio 13 Martires City, Cavite nito lamang ika-11 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Raymond, residente ng Barangay San Francisco, General Trias City, Cavite. Ang naturang suspect ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirerekomendang piyansa. Samantalang kasalukuyang nasa kustodiya ng 13 Martires Component City Police Station ang naarestong suspect para sa tamang proseso at dokumentasyon. Mula dito sa PRO Calabar Zone, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Brizel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Huli ang isang street-level drug suspect sa ikinasang search warrant operation ng mga pulis sa bayan ng Sipocot, Camarines Sur, kung saan nasamsam mula sa kanya ang hinihinalang shabu at baril. Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban sa report. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad, ang iligal na droga at baril mula sa isang street-level drug personality sa Barangay Kalagbangan, Sipocot, Camarines Sur, nito lamang ika-10 ng Agosto, taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Sipocot MPS ang operasyon, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company ng Camarines Sur Police Provincial Office at ang ODRDO RPDEU 5. Kinilala ang suspect sa alias na Ben, 45 taong gulang at residente ng nasabing barangay. Sa pagsisilbi ng search warrant dakong alas 11:30 ng gabi, na-recover mula sa kanya ang tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Bukod dito, nakumpiska rin ng isang .38 caliber revolver na kargado ng 6 na bala, kasama ang iba pang non-drug items. Dinala ang suspect at lahat ng nakumpiskang ebidensya sa Sipocot Municipal Police Station para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Buong suporta ang pinahayag ng mga kinataman mula sa local government units at iba't ibang stakeholders ng Eastern Police District para sa 5-minute response time program ng Philippine National Police matapos ang isinagawang launching of allied support to the Chief PNP 5-minute response and collaborative stakeholders forum. PNP Quick Response Strategies sa EPD. Patrolwoman Jenny May Dolor sa report.
Buong suporta ang mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan dito sa Metro East sa 5 minutes response time program ng Chief PNP. Kaya naman ang Eastern Police District ay nagsagawa ng aktibidad kung saan inimbitahan ang lahat ng mga stakeholders at mga lokal na pamahalaan sa 4 na syudad dito sa Metro East, sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan para sa isang forum patungkol sa PNP Quick Response Strategies. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa pamantasang lungsod ng Pasig Auditorium na dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Manuel J. Abrojena, Deputy Regional Director for Operation ng NCRPO, kasama sina Police Brigadier General Aden Tupas Lagradante, District Director ng EPD, mga command group, district staff, mga Chief of Police ng Pamamarisan City Police Station at Force Commander ng DMFB. Kabilang rin sa dumalo ang Joint Task Force ng NCR sa pangunguna ni Colonel Romel P. Recinto, Deputy Commander NCR Command Philippine Navy, Attorney Romeo David, Acting Regional Director ng NAPOLCOM, Mr. Joseph Aaron Miravales, President of EPD's Advisory Support Group, at mga kinatawan ng mga stakeholders at mga LGU sa Metro East. Ito'y pamamaraan ng information awareness sa lahat ng ating mga kabayan. Dahil ang programa ni Chief PNP na 5 minutes response ay magiging epektibo lamang ito kung tutugon ang mamamayan. Kaya ito isang mahalaga na pagtibayin sa kapulisan at sa mamamayan. Kasi kung wala ang mamamayan, wala po ang tatawag sa 911. Kaya mahalaga sila sa programang ito upang maisakapatuparan natin ang 5 minutes response ni Chief PNP. Tampok sa nasabing programa ang pledge and signing of commitment and support ng mga dumalo sa nasabing aktibidad. Bilang pastor, nasa puso namin ngayon talaga na balutin, ika nga sa panalangin ang mga kapulisang ito at nawapatuloy na pagpalain ng Diyos ang adhikain yan. Kasi tunay na napakaganda at masasabing makakatulong ng malaki sa ating komunidad. Ibinida naman ng EPD ang mabilis at epektibo na pagresponde sa pamamagitan ng isang simulation exercise ng 5 minutes response time program ng Chief PNP. Ang nasabing aktibidad ay patunay na sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga katuwang sa komunidad, posible ang mabilis, epektibo at organisadong pagtugon sa anumang emergency sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Hangad ng Eastern Police District ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Aabot sa 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska habang 4 na sospek ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operation na ikinasa ng Bacolod City Police sa naturang lungsod. Di naman titigil ang pambansang pulisya sa pagsugpo sa iligal na droga at pagtugi sa mga taong nasa likod ng pagkalat nito sa bansa. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Muling pinatunayan ng Bacolod City Police Office ang kanilang walang sawang laban kontra iligal na droga matapos madakip ang 4 na sospek sa magkasunod na buy-bust operation sa Bacolod City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng higit sa 4 na milyong halaga ng hinihinalang shabu nito lamang ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa isinagawang operasyon ng City Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., bandang 8:34 ng gabi sa Zone 5 Barangay Handumanan, naaresto ang 2 lalaki na kinilalang sina alias Levy, residente ng Barangay Handumanan, at alias Rihil, residente ng Barangay Estefanía, Bacolod City. Kuha mula sa mga sospek ang humigit kumulang 520 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 3,536,000 piso. Makaraan lamang ang ilang minuto, dakong 8:42 ng gabi,
Isang panibagong operasyon ang isinagawa ng Bacolod City Police Station 8 sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport sa pamumuno ni Police Captain Greke Cayaw, Officer in Charge. Nadakip naman ang dalawang sospek mula sa Cadiz City na sina alias Yvonne at alias Richie na kuha mula sa kanila ang tinatayang 80 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 544,000 piso. Sa kabuuan, aabot sa 600 gramo ng illegal na droga ang nasabat sa dalawang operasyon at may kabuuang halaga na 4,80,000 piso. Sa ngayon, kasalukuyang nasa himpilan na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Joristy P. Coronica ang determinasyon ng kanyang mga tauhan sa matagumpay na operasyon. Ito ay patunay ng layunin ng Philippine National Police na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod at protektahan ang bawat mamamayan mula sa panganib na dulot ng iligal na droga. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Nasamsam ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ng Cebu City PNP mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod ng Cebu. Narito ang report ni Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng isang high-value individual na suspect matapos itong makuhanan ng 378,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Cebu City sa Tupa Street, Barangay Sawang, Calero, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Colonel Enrico E. Figueroa, Acting City Director ng Cebu City Police Office, ang suspect na si Teban, 34 anyos, na residente ng Purok Kamungay, Barangay Kandulawan, Talisay City, Cebu. Batay sa ulat, bandang alas 12:30 ng gabi na ikinasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 55.6 grams at may standard drug price na 378,080 pesos, buy-bust money at isang wallet. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Police Station 6 CCPO ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa atin lahat. Ako po si Police Captain Giancarlo Reyes, Officer in Charge, Police Station 6, Cebu City Police Office. Ang nahuli po namin ito na gumagamit at nagbebenta ng pinagbabawal na gamot ay magsilbi sana ang aral at paalala sa ating mga kababayan na tumigil na sa mga ganitong gawain. Dahil ang aming pong istasyon at maging ang lahat ng kapulisan sa buong Police Regional Office 7 sa pamumuno ng aming butihing Regional Director na si Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan ay hindi titigil hanggat hindi nahuhuli ang mga taong ito at mapanagot sa batas. Nais ko din pong gamitin ang pagkakataon nito upang manawagan sa ating mga kababayan na i-report sa kapulisan ang mga taong may ganitong gawain at makipagtulungan sa ating kapulisan. At sama-sama nating wakasan ang problema nating ito patungkol sa iligal na droga. Ang Cebu City ay nananatiling ligtas at payapa sapagkat ang mga kapulisan ay walang humpay at walang tigil sa mga operasyon laban sa iligal na droga at lalo pang papaigtingin ng kampanya upang masakote ang mga individual na nasa likod ng mga iligal na gawain na ito. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad sa batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na nasagip ng PNP Women and Children Protection Center ang 38 biktima ng trafficking in persons sa isang rescue operation na isinagawa sa Zamboanga City. Tuloy na investigasyon. 4 sa mga biktima ang tumistigo at itinuro ang 3 suspect sa nasa likod ng krimen. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Sana Rose Luna.
Ay na nasagip ang 38 biktima ng trafficking in persons mula sa isinagawang rescue operation ng Women and Children Protection Center o WCPC nitong nagdaang Biyernes sa Tahaw Wharf, Baliwasan Seaside, Zamboanga City. Ayon sa natanggap na ulat mula sa Philippine Center on Transnational Crimes o PCTC, ay may isinasagawang iligal na pagpapalabas ng mga individual na humigit kumulang 50 katao patungong Sabah, Malaysia gamit ang backdoor route sa Taganak, Tawi-Tawi. Sa patnubay ni Police Brigadier General Maria Sheila T. Portento, tumatayong hepe ng WCPC kasama ang mga operatiba ng Mindanao Field Unit nito sa pangunguna ni Police Colonel Mario M. Baquiran Jr. ay kaagad na nagsagawa ng investigasyon sa naturang impormasyon na nagresulta sa matagumpay na pagkakahuli ng mga suspect at pagka-rescue ng mga nasabing biktima. Ang mga biktima ay mula sa iba't ibang lalawigan ng Visayas at Mindanao at kaagad na dinala sa Processing Center for Displaced Persons o PCDP ng DSWD-9 para sa assessment at interview. Sa patuloy na investigasyon noong August 9, 4 sa mga nailigtas ang tumestigo at positibong nagturo sa 3 suspect na responsable sa trafficking in persons. Nasa kustudiya na ngayon ng WCPC MFU ang mga naturang suspect. Huwag mag-atubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng trafficking in persons na may kaparusahang habang buhay na pagkakakulong. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Isang lalaki ang arestado ng PNP Highway Patrol Group matapos mahulihan ng mga smuggled na sigarilyo sa kahabaan ng Panaka National Highway sa Davao City. Nakatutok dyan si Patrolman Mark Rowland Feliciano. Ng mga operasyon kontra karnaping at pagpapatupad ng mandato ng PNP Highway Patrol Group, isang lalaki ang huli ng mga operatiba ng Regional Highway Patrol Unit 11. Habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation ay na-flag daw nila ang isang puting mini Suzuki van na may lamang mga smuggle na sigarilyo na may market value na 300,000 piso. Naganap ang operasyon sa kahabaan ng Panakan National Highway sa Davao City nitong nakarang araw lamang. Nagbigay naman ng panayam ang Regional Chief ng Regional Highway Patrol Unit 11 sa nasabing operasyon. The team observed a Suzuki minivan illegally parked along the National Highway of Davao City. Upon verification, the driver identified as alias Hadjan. Then, upon ocular inspection, the team discovered that the vehicle was loaded with 20 boxes of suspected smuggled cigarette with an estimated market value of 300,000 pesos. The Suzuki minivan and the 20 boxes of suspected smuggled items or cigarettes were under the custody of this office. Kinilala ang suspect na si alias Shadrach, 46 na taong gulang na tagasa sa Davao City. Hindi na nakapalagpa ang suspect at binasahan ang kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at pansamantalang nasa kustudiya ng Regional Highway Patrol Unit 11 ang suspect habang inihahanda ang kaso laban dito. Samantala ang nasabing sasakyan at mga sigarilyo ay magsisilbing ebidensya laban sa suspect. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay palaging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Rowland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Nasa kote ang isang drug personality na nasa watch list at isang bagong tukoy na suspect sa ikinasang buy-bust operation ng Valencia City Police Station sa Bukidnon. Ang balita mula kay Patrolwoman Sara Vem Bato Malaki.
Arestado ang dalawang individuals sa ikinasang joint buy-bust operation ng Bukidnon Provincial Intelligence Unit PDEA-10 at RPDEA-10 at mga operatiba ng Valencia City Police Station sa Barangay Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban, hepe ng Valencia City Police Station, ang mga suspect na sina alias A, lalaki, 33 taong gulang, self-employed kasama sa delisted at alias Hazel, babae, 40 taong gulang, online seller, kinilalang newly identified drug suspect at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ay nakupiska ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 65,960 pesos, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang mga suspect sa kaso paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarabemba Tumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Sa kulungan ng bagsak ng isang drug personality matapos maaresto sa isinagawang manhunt operation ng PNP sa Tagum City. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolwoman Berna May Lapus. Arestado sa isinagawang manhunt Charlie operation ng Tagum City Police Station ang isang wanted person sa Purok Bayanihan, Barangay Visayan Village nitong Agosto 11 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Frederick E. Deles, Acting Chief of Police ng Tagum City Police Station, ang suspect na si alias Mark, 28 anyos, na residente sa Barangay Apukun, Tagum City. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Deles, nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 31 Tagum City at inihain ng mga tauhan ng Tagum City Police Station sa koordinasyon ng 1st Davao del Norte Police Mobile Force Company, Provincial Special Operation Group Davao del Norte. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing istasyon para dumaan sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted person at sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Rehiyon 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Berna May Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. Walang kawala sa batas ang isang lolo matapos madakip sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Cotabato City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maricris Algabre. Arestado ang isang senior citizen matapos kumagat sa drug buy-bust operation at nakuhana ng mga iligal na droga sa isinagawang operasyon ng Cotabato City Police Station sa Doña Pilar Street, Barangay Poblacion 4, Cotabato City nito lamang ika-10 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Kenneth Van Encabo, Team Commander ng Police Station 3, ang suspect na si alias Bapa, 60 anyos, isang driver at residente ng nasabing lugar. Nakuha na ng mga kapulisan ng suspect ng 21 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.9 gramo na nagkakahalagang 5,000 pesos. Dagdag pa ng PNP, sinasabing 2 taon ng sangkot ang suspect sa kalakaran ng iligal na droga na mahigpit umano nitong itinatago sa kanyang pamilya. Subalit na bulilyaso pa rin nakaraang natuklasan ng mga otoridad na siya ay sangkot sa bintahan ng iligal na droga sa lugar. Nasa kustodiya na ng naturang istasyon ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na hinihikayat ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. Mula rito sa Rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko po muli magpasalamat sa ating masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host for today na walang iba kundi si Doc Risa Oben Dormiendo. Maraming salamat, Doc, sa pagkapaunlak sa Police News Network sa pag-imbita po namin ito. Any upcoming events, Doc, na nais niyo pong i-promote? Yeah, I'll be judging a lot of events po for this coming weeks. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At ng miyembro ng Philippine National Police, mga Police Commissioned Officer, Non-Commissioned Officer, at sa mga non-uniform personnel na Happy 124th Police Service Anniversary po sa ating lahat. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat sila po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Dr. Risa Oben Dormiendo, Mrs. Philippines International Face of Beauty 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.